Hi guys, good morning. Good morning guys. Lalo na sa mga kagaya ko mga electrician, mayroon akong ipapakita sa inyo. I-share ko lang sa inyo kung ano at sa lahat ng mga taong na nanonood nitong aking video. Shout out nga pala sa mga kaibigan ko sa FB na sina Lorraine na ngayon nasa ibang bansa at saka sina yung mga lahat ng mga agaw ko dyan sa iba't ibang bansa. Alam ko kung makikita nyo itong video ito, shout out sa inyo at sana ay suportahan yung aking channel. Ito na, balik na tayo sa aking topic. Mayroon akong ipapakita na isang gagawa tayo ng hindi pala sorry bulol kuan ito, part ito ng sa electrical planning sa motor control. Isa kasi akong electrician o nag-aaral kasi ako noon ng industrial electricity technology. Hindi ko lang masyadong nagamit kaya ito i-share ko sa inyo ang itong mga diagram ko. Ipapakita ko, sana suportahan nyo. Ako nga pala si Simplicio Camerino na mag-share sa inyo ng isang diagram ng mga motor control. Ito na, tingnan natin. Ito guys ang diagram natin na ipapakita ko sa inyo. Ang connection nito ay local and remote control. Ito ang kanyang pamagat, local and remote control. Ito ang kanyang wiring diagram. Ito close ng auxiliary ng timer, kasi sa timer kasi ito TE timer. At ito ang kanyang push button stop. Ang push button stop kasi ganito kasi ang kanyang sa ilalim sa internal parts ng start push button, stop push button. Kung ma-open nyo yan o nakatry na kayo nag-open, ganito kasi dalawa ang kanyang contact. Kasi pag push mo dito may pa ito, top point dito, parang double contact. At ganito, mag-wiring tayo ng ganito. Kukuha tayo ng wire, ito itatap natin dito sa close na auxiliary ng interlocking ng timer. Tapos ang labas niya dito sa sa stop na point, may screw dyan sa i-screw nyo sa may push button stop ang kanyang isang wire at saka ilabas. Kukuha mo ganyan isang wire, i-screw nyo na may screw naman kagaya nito. Ganyan ang forma niya, madumi na. Paglagay nyo dito, i-screw ng wire dito, ito na. O sa kabila, ganito na din. Tapos ang labas naman niya dito, kukuha mo kayo isang wire dito, tatap nyo dito at saka ang labas niya sa papuntang coil ng contactor. Ito ang contactor guys. Ang coil nito, ito ang kanyang tinatawag na auxiliary. Ito ang kanyang in, ito ang kanyang out. Ito ang auxiliary. Yan ito ang auxiliary. Kung magnetic contactor to, wala kasi akong timer. Tapos ang kanyang coil nito, nandito ang kanyang coil. Ito ang kanyang coil. Ang coil ito sa ilalim ng ito ang kanyang coil sa ilalim ng hindi ko pa nalilinis, kinukuha ko kasi nga ito nagbilisan kasi madumi. Ito ang kanyang coil. Ito, kukuha kayo dito, kukuha kayo dito. Ito, labas dito sa start na push button, tapos ilalagay nyo dito sa kanyang coil. Tapos ang labas naman dito, ito ang labas, kukuha kayo ng isang wire, papunta kayo ng overload relay. Pero itong overload relay wala ito kasi sira man ito. Nakalagay dito sa i-attach yan dito.
yan di atas sa mayroon yang lagyan dito sa parts na lalagyan, parang dito siguro, basta may parts na siya na lalagyan ang kanyang overload relay close. Tapos ang labas niyan papunta na kayo ng line to, ila-line to na ninyo. Tapos maglagay kayo ng indicator light dito, indicator light, kuha lang kayo ng wire dito, ilalagay nyo dito sa coil. Tapos yung isang wire naman, ng dalawang wire man yan dito sa light dito. Ang labas nito ilagay nyo rin dito sa output ng ng coil. Ito iparallel nyo lang, ganyan. Tapos yung auxiliary, yung sa button, kukuha kayo ng isang wire, itatap nyo dito, yan dito ang itong kanyang auxiliary. Normally open, dalawa minsan mayroong normally close. Yung close kasi interlocking pag magagamit ka ng isang magnetic contactor o pag mag-energize itong contactor na to, yung isa hindi mag-energize, pwede rin na pag mag-energize ito, mag-energize yun dyan, gawin nyo lang auxiliary doon sa kabila kung gusto nyo. Ganyan ang function, tinatawag yan na double, hindi yan yan sequential o double contact, double function. O pwede rin gawing sequential, pag maka-andar to, andar din sa pikas, sequential start. Ito guys, kung nakukuha nyo, ito ang kanyang auxiliary, na tinatawag yan ang kanyang auxiliary. Magagamit ito pag mag-start ka, pag start dito, pag post mo ng start, maglalak to, magnetic kasi siya, mag-lock nito, dadaan dito ang current yan. Pag energize na to, maglalak na to. Tinatawag na yan sa amin na across the line connection, aandar na ang motor. Dahil ito ang kanyang maintaining contact, dito kumukuha ang supply ng motor mula dito patungo ng thermal contact, yung parang sa overload din siya na parts, na kapag mag-overload siya, open yun sa thermal contact at saka patungo ng motor. Kaya ito ang kanyang input, ito ang kanyang yung kanyang output, ito ang kanyang input, ang ito patungo na ito sa breaker. Yan ang sa maintaining contact. Balik tayo dito. Tapos dito, ito na sabi ko na parang sequential. Pag andar na ito, andar na rin ito. Dahil ang function nito, nagagamit siya ng timer, kasi kukuha ka ng isang stop push button, kukuha ka ng wire, itatap mo dito sa kanyang terminal connection. Tapos itatap mo rin sa kanyang, pwede na rin dito sa i-parallel mo lang dito sa push button ng unang ginawa natin. Tapos ang labas niya parang ganoon na rin, parang across the line na rin, papunta sa start. Then labas ng start patungo contactor. Ito contactor, gaya nito. Itong coil ng contactor, ito patungo sa coil ng contactor, patungo rin dito sa coil. Ito ang kanyang coil ng contactor niya. Tapos ang labas naman niya, patungo ka ng line to, o patungo, parallel mo lang dito sa kanyang isang contactor, o dito sa overload relay niya, pwede dito. Then maglagay ka din ng indicator light, iparallel nyo lang, kukuha ka ng wire dito, ilalagay nyo dito sa sa coil ang isa, tapos ang isa din dito sa isang coil, sa input din sa output ng coil. At sa timer ganoon din, parallel nyo lang, kuha ka ng wire dito sa may coil, mayroong coil yun ng timer, 7 to ang number ng coil ng timer. Kita kayo na 7 to, doon ang kanyang coil.
doon kuha kayo dito, doon itatap, at saka ang kanyang output dito rin, parallel lang siya. Yan ang timer. Pag i-start na ito, maglalak na ito, parang auxiliary niya time. Pagdating ng 5 seconds open, kasi open man to dito, 5 seconds na nakasetting sa una sa kanyang parang interlocking. Pagdating ng pang trial lang ito, ang kanyang function, pagdating ng 5 seconds papalong siya. Pwede rin gawin ito pagdating ng 5 seconds under siya uli, ganyan. Function ng timer. Yan ang kanyang connection, guys. Kagaya natin mga ka-electrician, ganyan ang kanyang connection, mga ka-electrician. Kung alam ko, kung hindi pa kayo natuto, subaybayan nyo lang ito. Kung mayroon kayong tanong, mag-comment lang kayo sa ibaba para masagot natin. Ganyan lang ang kanyang connection ng local and remote control. Dahil kung local lang, yun lang yung walang timer, across the line lang, isang magnetic contactor, function ng motor. Ito may timer, tinawag na local and remote control kasi may remote na siya na ginagamit yung timer. At sa kanyang connection ng kanyang motor, ganito ang kanyang motor. Ito single piece to na motor, dahil dalawa lang ang kanyang wire. Kung 3 piece, tatlo to. Wala breaker. Yan ang breaker. Kukuha kayo ng wire, malalaki na ng wire, siguro gamit na kayo ng wire na 5.5 o depende ng motor, para maiwasan na ano ang wire, o depende na ilang, kukumpute natin kung ilang amperahe ang motor o ilang horsepower. Ito T1, yan dito naka-connect yung isa T1, ito magnetic contactor. Ito guys, dito 3 piece to dito. Yan iparallel niyang pag may dalawang pan, ito T1, yang dito sa pikas. Yan T1 dito, T1 dito, terminal 1, terminal 2. Yan, tapos kukuha kayo ng wire dito, lagay yan patungong breaker. Kuha na ng wire dito, patungo na yan breaker. Isa patungo na yan breaker. Kung 3 piece nito, patungo na yan ang breaker. Yan ang kuha ng magnetic contactor. Yun ang tinatawag na maintaining contact. Ito ang kanyang input sa maintaining contact. Ito kanyang input ng maintaining contact. Ang kanyang output patungong thermal contact. Ito ang kanyang output ng maintaining contact ng magnetic contactor. Ito patungong motor, yung sa itaas, patungong supply, patungong breaker. Hindi man yan na-under ang motor, dahil naka-open man ang kanyang itong kanyang maintaining contact. Kita nyo ito pag magbubukas kayo ng magnetic contactor, mag-open lang, mag-close lang ito kapag mag-energize na ang coil. Ito, kapag mag-energize na yung coil, yan yung coil. Ito, pag maka-energize na ito, pag mag-start ka na, dadaan na ang current dito sa auxiliary. Kaya pag ma-push mo itong start, close man to, basta dadaan na. Pag close nito, mag-energize tong ang coil. Ito, mag-energize na yung coil dito. Pag hindi ito maka-energize, hindi ito po-close. Dito po-close. Kung may sira, open lang ito. Pag release nyo nito, palong ang motor. Yan na ang mangyari. Yan ang kasagalan, magtutrubol ng mga motor kung may sira na ang itong auxiliary. Pag mag-post ka, palong. Pag release, palong. Pag post, under. Yan ang mga trouble, o minsan kulang na ang kanyang madumi na ang kanyang contact point sa loob na magnetic contactor. Ito tayo dito. Yan nga guys, yan patungo dito sa breaker, yung sa itong breaker, baba. Ito ang baba.
Ito na ang baba, patungo na ng thermal contact. Ito, patungo ng thermal contact din sa terminal na ng motor. Ito motor. Yan, ang motor. Ayan lang guys, o mga ka-electrician ang may share ko sa inyo ngayon. Madami pa to, aralan natin share ko sa inyo kung anong mga koneksyon na dito sa iba pa. Mga dami kasing koneksyon ng mga sa mga motor control. At maraming salamat at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at paki-press na rin ang notification bell para naman mapapanood niyo pang mga iba kong video. At saka paki-like na rin at sana wag kayong magsawa manood sa akin mga video kasi ang video ko iba-iba kasi ngayong may isipan ko kagaya ng nakaraang iba, may coins, may mga plant at iba-iba pa para may share ko lang mapakita ko sa inyo yung mga nabibideo ko at nagustuhan kong bibidyohin na ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat. God will bless always. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat.